So today is the first Sunday of the month of February, amen, 2025. Praise God at survive natin yung unang buwan ng taong 2025 at tayo na po ay nasa pangalawang buwan. Amen. And before I proceed, iniimbitahan na po natin ang ating mga Sunday School children na umakit na po sa taas para sa inyong Bible School. Amen. So, ang title po ng message po natin, sabay-sabay po natin basahin, Pray Without Ceasing. So, manalangin ng hindi tumitigil. Amen? Or manalangin palagi. Yun po ang kahulugan nito sa Tagalog. Amen. So, let us all stand at basahin po natin lahat ang ating scripture reading na matatagpuan po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Para ma-appreciate po natin yan, basahin naman po natin ang Tagalog version niya na nasa baba. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay sumadaling manalangin. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread, as we forgive those who sins against us. And do not bring us to the test, but deliver us from evil. O Lord, we pray na ilid mo po kami as we exhort prayer verses in the Bible, Panginoon. Explain to us how to pray, how to communicate with you, how to talk with you, Panginoon. Lord, ikaw na po ang magpaliwanag nito at nawa, dalangin po namin na mas lumalim po ang prayerful life ng bawat isa po sa amin as we study your word and ponder about your teaching about prayer. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Praise God. Maaari na po tayong maupo. Ayan. Pwede bang kamustahin niyo yung mga katabi niyo? Kapatid, kamusta ka na? Kamusta naman na daw siya? Pakisabi niyo nga sa kanya, mapalad ka dahil buhay ka pa ngayon. Amen. Praise God. At sabihin mo rin naman sa kanya, masaya ako dahil nandito ka pa ngayon. Amen. Praise God. Because life is indeed so short. And hindi natin alam kung hanggang kailan pa po tayo sa lupa. Kaya sabi nila, i-enjoy na po natin ang bawat moment, minuto natin sa lupa. Amen? Kaya sa ngayon na tayo po ay nasa moment na nakikinig po tayo at nag-aaral ng salita ng Panginoon, so why not i-enjoy na natin ang moment na ito na makinig at matuto sa kanyang banal na aklat. Amen? So, I hope na lahat po tayo ay mag-enjoy as we discuss the topic about prayer without ceasing. Amen. So, again, babasahin ko po sa inyo ang ating scripture reading. And I hope na sa end of the message ay hindi na po natin makakalimutan ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sabi po ng ating Panginoon, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen. So, babasahin ko po ang Tagalog version po nito muli para mas tumatak sa atin. Sabi po dito, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, palagi kang manalangin. At magpasalamat
magpasalamat ka lagi sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Amen. Bakit daw? Bakit kailangan tayong palaging manalangin? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin, sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So from this verse, nakikita po ba natin na ang panalangin or ang prayerful life ay isa sa mga will ni Lord para sa atin na gawin. Amen? Na-discuss na po natin yung how to know the will of God. Amen? At we have 5 C's. Ano po na yung mga 5 C na napag-aralan natin last Sunday? Number 1 is conviction. Number 2, confirmation. Third, conscience. Number 4, circumstance. Number 5, counsel. And last, letter P, peace. Amen. So now that we know at least how to know the will of God by using that 5 tests, sinasabi naman po sa ating follow-up message na para malaman natin ang will ni Lord, kailangan nating laging manalangin. Amen? Kasi po, hindi rin natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin siya tinatanong sa pamamagitan ng prayer. Amen? Nakita po natin yung connection ng message na ito sa naging mga mensahe natin noong nakaraang buwan. Amen? Gusto ko lang po i-share sa inyo na bago po magsimula ang taong 2025, ang naiisip ko po talagang opening message natin for the year is itong prayer. Amen? In fact, nakapag-usap po kami ni Sister Marlene kasi nabanggit niya na yun ang nililid sa kanya ni Lord na about prayer yung naging topic ng mga junior YT. Nalala mo yung Sister Marlene nung last year, nung last month, na actually tumaas ng balahibo ko doon kasi nakaready na po itong message na ito about prayer. Kasi the Lord is leading me na dapat maging prayerful tayong mga anak ng Diyos. And as one church, as one family, kailangan tayo pong lahat yung maging prayerful din. Amen? However, nililid po sa akin ni Lord na bago po kasi nating pag-aralan ang patungkol sa panalangin, kailangan alam po muna natin yung pinaka-ultimate purpose or yung rason kung bakit natin ito gagawin. Amen? Bakit po? Dahil sa lahat po ng bagay na gagawin natin, mahihirapan po tayong gawin ito kung hindi po natin nauunawaan kung bakit po natin ito ginagawa. Amen? Kaya nga ang unang tanong ko sa inyo last month is, para kanino or para saan ka bumabangon? Tanungin mo nga yung katabi ko ulit, para saan or para kanino ka bumabangon? Para kay Sister Pilar daw. Brother, kasi brother, para kay Sister Pilar, sana all. Ayan, so, kasi kung masasagot mo kung para kanino, para saan, at nakita natin last Sunday na kapag ang pinaka-ultimate na reason kung bakit natin ginagawa ito, ay walang iba kundi ang Diyos, then therefore, nagkakaroon ng kabuluhan, o ng kahalagahan, o ng meaning, yung ating mga purpose, o yung ginagawa po natin. Amen? Praise God. And therefore, again, we will talk about the power of prayer as one of the will of God sa atin. Amen? Question. Ano ulit yung nabanggit natin last month na 5 paraan kung paano mag-glorify ang Diyos? Amen? Di ba naging topic natin last month? How to glorify God. Amen? At kanina nabanggit yun ni Sister Laila sa kanyang opening prayer, sa opening message niya. Ano ulit yung mga 5 basic na pamamaraan para mag-glorify natin ang Diyos? Ano po yung number 1? Worship. Doon po ito papasok sa number 1. By worshiping the Lord. Amen? Kasi gaya ng nabanggit natin, worship is a lifestyle. Amen? And one of the ways para i-worship ang ating Diyos ay sa pamamagitan ng prayer. Amen? So doon po, isa-isahin lang po kasi natin yung 5 paraan ng pag-glorify sa ating Diyos. Amen? Bakit? Kasi nga, nalaman natin nung pinakauna na ang purpose para natin ay ano?
Ano yung pinaka-ultimate purpose natin? To glorify God. Amen, na mabigyang karangalan o nang luwalhati ang Diyos. Amen, at isa sa mga paraan para mag-glorify o maluwalhati o mabigyan ng karangalan ng Diyos sa buhay natin ay number one, worship. And that is also through prayer. Parang yung ginawa natin kanina. Amen, sa pag-awit at pagsamba sa Diyos. Second, ano po yung another way to glorify God? By loving others. Amen. At yan naman po magiging topic natin sa Happy Hearts Day natin sa third Sunday. Amen? Number 3. By becoming like Christ. Magiging topic naman po natin yan sa fourth Sunday of February. Amen? Number 4. Ano po? By serving others with the spiritual gifts. Amen. Sa mga susunod pa na linggo yun. Then, lastly, by telling others, yung tinatawag ng evangelism or pagpapakilala sa ibang tao ni Jesus. Amen. Praise God. So, kapatid, tanungin mo nga yung katabi mo, ano ba ang kahalagahan ng panalangin sa iyo? Tanungin mo nga siya, ano ba ang naitutulong o nagagawa ng prayer sa iyo? Ano po yung sagot niya? Pero bago niyo yan sagutin, ang unang tanungin na lang natin sa kanya is, kapatid, nananalangin ka pa ba? I think that should be the first question. Kasi paano niya malalaman kung ano yung epekto nun or advantages nun or beneficio nun kung in the first place hindi naman siya naniniwala sa prayer pa. Okay, so tanungin niyo nga yung katabi mo, kapatid, nananalangin ka pa ba? Kaya kung hindi na po masyado, siguro mga once a year or once a month kapag prayer rally or prayer night sa first Sunday of the week, mga gano'n. Okay. Ano ang mga naiisip nyo? Bakit mahalaga na manalangin po tayo? Bakit ito importante? Amen. Number 1, kanina nabanggit po sa ating scripture reading sapagkat ito kalooban ng Diyos. Amen. Gusto ni Lord na mag-pray tayo palagi. Another, ito daw ang isang way na ating pakikipag-isa or pakikipag-unite kay Jesus. Amen? Praise God. Praise. 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 Praise God. Amen. So, we'll talk about the power or yung mga kapangyarihan or nagagawa ng panalangin sa atin. Number 1, it is a way for us to talk to God and tell Him everything we feel, we want, and we need. Amen? Malinaw po ba, isa sa kapangyarihan or nagagawa ng panalangin ay nasasabi natin sa Diyos ang lahat ng mga nararamdaman natin, nakikita natin, nais natin. In other words, this is the ultimate way para tayo ay makipag-usap o makipag-communicate or to talk to God. Amen? Amen po? In other words, every minute, every moment na kinakausap po natin ng Diyos, that is considered a prayer already. Amen? Hindi po kailangan na ang prayer ay maging formal. Na yung, for example, yung nilid ko kanina na binasa ko yung Our Father, gano'n. Although we have that model or illustration ni Jesus kung paano manalangin, hindi po na sinasabi na dapat memorize natin yun. Okay lang na memorize natin yun, subalit ang pinakamahalaga ay na nauunawaan natin at galing sa loob natin yung pagsambit ng bawat salitang yun. Amen sa ating panalangin sa ating Panginoong Diyos. Amen! Ulitin ko po yung nabanggit kong Our Father kanina is the model of prayer na sinabi mismo ni Jesus. Question, saan natin yung matatagpuan sa Bible? Yung Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us, and do not bring us to the test, but deliver us from evil.
Amen. Ito po ay matatagpuan sa Book of Matthew, chapter 6, verses 9 to 13. Amen. Ulitin ko po, ang the Lord's Prayer, or yung sinasabing Our Father, ay matatagpuan po sa Book of Matthew. Tignan niyo po yung ganitong version nyo ng Bible. Magandang balita Biblia. It's on page 7 of the New Testament. Matthew chapter 6, verse 9. Sino po ang nagsasalita sa panalangin na yun? Sino po? Si Jesus. Amen. Bakit po? Dahil sa chapter 6 po ng Matthew, tinanong po si Jesus ng mga alagad kung paano manalangin sa Diyos. Amen? And we know that Jesus is our model kung paano ba mabuhay sa mundong ito. Amen? Dahil si Jesus ang exact replica ng Diyos na nagkatawang tao na maaari nating makawakan, makita, at makausap mismo. Amen? Dahil si Jesus is the mismong Diyos na nagkatawang tao. So, nung tinanong po si Jesus kung paano manalangin, ito po ang sagot niya. Ayan. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. So, di ba, we have a melody pa nga sa Lord's Prayer. Kinakanta pa nga natin yun sa church. Kaya madali natin siya na memorize because mayroong tono yung mismong prayer na yun. Amen? So, again, number one power of prayer ay ito ang paraan para kausapin ng Diyos. Malinaw po. Praise God. Then number two, bakit kailangan nating manalangin? Dahil ito naman din ang paraan ng Diyos para tayo ay kausapin. Amen? Ulitin ko po second, it is a way for God to communicate to us and tell us His will and give us His wisdom. Amen? Kaya huwag po kayo magtataka kapag kayo po ay nananalangin o nag-meditate o kapag kinakausap niyo po ang Diyos, marami po kayong naiisip. Amen? Marami po kayong naiisip dahil sometimes, and if not most of the time, ang Diyos po ang nagpapasok ng mga iyon sa isip po natin at sa puso natin na maaaring yun po ang mga sagot niya sa ating katanungan. Amen? Bakit? Dahil muli ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng mga thoughts o mga idea na pinapasok niya po sa ating isipan at puso. Amen? Again, number one, ano yung purpose ng prayer? For us to talk to God. Second, it is a way naman ni Lord para tayo ay kausapin. Nakita niyo po yung two-way communication natin kay Lord through prayer. Amen? So, ang prayer, hindi lang po yan lagi na, Lord, gusto ko na ganito, gusto ko na ganyan, gawin mo ito. Hindi po. Dahil sa prayer po, sasabihin din po ni Lord yung will niya o yung kalooban niya para sa atin. Amen? So, kapatid, pero inuulit yung katabi mo, kapatid, gaano ka kadalas manalangin? At muli, sinasabi ko po sa inyo na ang prayer ay hindi po kailangang formal o memorize or may pattern. The moment na nagtanong tayo sa Kanya, the more na kinausap natin siya, the mere fact na may sinabi tayo sa Kanya, kahit isang sentence lang yan or phrase lang yan, that's already a prayer. Amen! Amen. Praise God. Kaya nga, sabi po sa message last Sunday, prayer or worship should be a lifestyle. Amen? Kailangan maging parte ito ng buhay natin. At normal or natural na sa atin yung kausapin or manalangin sa Diyos. Amen.
Of course, may mga gathering po na kailangan formal yung prayer. Kasi nga, maririnig ng buo. Amen? But you know what? Para sa akin, ang pinakamaganda at ang pinakamasarap na panalangin, yung panalangin na ikaw lang mismo ang nakakapakinig o nakakaalam. Amen? Bakit? Dahil nagkakaroon ka ng bukas sa loob na pagbigkas ng mga salita na yun, na hindi ka natatakot na mahusgahan ka ng mga taong nakikinig sa panalangin mo. Amen? Praise God. Kasi syempre sometimes pag nag-opening prayer tayo, Sister Beth, di ba? Sister Laila. Di ba na conscious tayo kasi baka wrong grammar or baka i-judge tayo sa panalangin natin. Normal na nagaganon po tayo. Kaya sabi ko po sa inyo, kung may time po tayo na kausapin ng Diyos, the best time really is yung one-on-one na kayong dalawa lang ni Lord ang nag-uusap. Amen! Dahil yun talaga yung panalangin na alam ng Diyos kung bukal pa sa loob yung sinasabi mo or sinasabi mo lang yun para i-please yung mga tao. Amen. Again, sabi ko nga, napakaganda na simulan ang simulan ang linggo through prayer. At yun po ang topic natin. Kasi di ba, halos lahat naman ng mga events, normally, sinisimulan yan. Through prayer, amen? Kapag may meeting, may prayer. Sa amin, may healing. May prayer din po yan. Of course, sa church, may prayer. Bago kumain, may prayer. Or pag-aalis ng bahay, nananalangin. Amen? Or bago gumising, kinakausap na natin ng Panginoon through prayer. Amen? Dahil napakasarap at napaka-importante na ang lahat ng bagay ay sinisimulan natin sa pamamagitan ng panalangin. Amen po? Amen. Sabi po ni Catherine Marshall, ayan, the purpose of all prayer is to find God's will and to make that will our prayer. Amen? Basahin nga po natin ito sabay-sabay. The purpose of all prayers is to find God's will and to make that will our prayer. Malino po, sa bawat panalangin daw, ang purpose nito, kaya purpose-driven po tayo, ay sa pamamagitan ng panalangin na yun, malaman natin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban na yun ng Diyos, nawa ang siyang ipanalangin natin. Amen? Malinaw po, that the ultimate purpose of our prayer is that we have to know the will of God through prayer and make that will our prayer. Amen? Kaya nga we have 5 C's in knowing God's will. Diba yung 5 C na test? Kaya dapat, pag nakita na natin na yun ang kalooban ng Diyos, nawa, yun ang ating maging panalangin. Amen? So, I'll play with you a video clip. Ayan. So, ito po ay, natagal ko na po napanood at nakuha po ito sa interview ng Tony Talks. At sinare po yung ulit ni Nanay Baby, Yunila Halagin. Kayo po Nanay Yunila. Thank you so much for sharing this again. Because again, I was reminded how this message or yung wisdom niya ay naka-align sa ating purpose-driven topic all throughout the year. So, let us listen to this message. Important na prayer ng isang tao is hindi yung, Lord, bigyan mo ko nito. Or Lord, gusto ko ng ganyan. Ang pinaka-important na prayer ng tao is, Lord, ano yung will mo sa buhay ko? Saan mo ko gusto? Kasi maraming pintuan Lord. Maraming pintuan na nagbubukas. Pero alin ba dyan yung galing sa Kanya? And paano mo malalaman? Ang prayer is, kung hindi galing sa iyo, Lord, isara mo. In my 35 years in showbiz, alam mo ba kung ilan na yung mga project na andyan na, iyon na, biglang nawawala? Yes. Alam mo yun? Yes. Bakit? Hindi yun sa'yo eh. Kaya kailangan align ka sa Kanya lagi. Kailangan sabihin, everyday ang prayer mo, Lord, your will be done. Amen po. Malinaw po ba yung message? Amen. Hallelujah. I hope na na-appreciate at naunawaan po natin yun. Na nawa ang kalooban ng Diyos, yung willing niya ang maging prayer natin. Amen. Next point na nagagawa or advantage
or benefits ng prayer ay basahin po natin. It empowers us and gives us strength. Naniniwala po kayo na mas nagkakaroon po tayo ng confidence, nung divine confidence na galing sa Diyos at ng kalakasan sa tuwing tayo ay nananalangin at isinusuko na natin sa Kanya yung takot or pangamba natin. Amen? So that's one of the benefits or advantages or power of prayer. That every time we pray, lahat po ng takot, pangamba, ng duda ay nawawala. Dahil ang panalangin po ang siyang tunay na magbibigay sa atin ng strength at ng kalakasan. Amen? Kaya alam niyo po, tinanggal ko na kasi dito. Kasi sa next slide, sabi dito, kung ako yung magiging doktor ninyo at may sakit kayo, ang magiging advice ko sa inyo ay manalangin kayo sa Diyos. Amen? Dahil ang tunay na magpapagaling sa inyo ay ang inyong panalangin. Ang inyong pananampalataya at paniniwala na pagagalingin kayo ni Lord. Amen? And of course, hindi yun mangyayari kung hindi nyo hihilingin sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos na kayo ay pagalingin. Amen? Kasi sometimes tayo ay napipigilan ng tinatawag na pride. Amen? Yung pride. Ibig sabihin ng pride, kaya ko pa to kahit wala ang Diyos. Malulutsan ko ito. Amen? Pero the more na isinuko natin at tinanggap natin na hindi na natin kaya at wala nang makakaresolba o makakatulong sa atin, kundi ang Diyos lamang. Naniniwala po ako na sa pamamagitan ng panalangin natin, magkakaroon tayo ng kalakasan. Amen! Nabalakan natin ang ating Panginoon. That's why, naniniwala po ako that if you have a prayerful life, you have a healthy lifestyle. Amen? Na kung ang isang tao ay prayerful or laging nananalangin, sigurado maganda din po ang kanyang pangangatawan o kalusugan. Amen? Amen. And number 4, ito na po yung ating knowing the will of God theme. One of the power of prayer is that it changes us. Sa tuwing tayo ay nananalangin, sino po ang ultimate na nababago? Tayo po. Amen? It changes us at ina-align niya yung kalooban natin o yung kagustuhan natin sa kalooban ng Diyos. Amen? Basahin nga po natin ito. It changes us and it aligns our will to the will of God. Amen? Ang punto po nito, sa ating panalangin, sino po ang masusunod? Yung kalooban po ba natin o yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Sapagkat kung nananalangin po tayo at dinidiktahan po natin ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa buhay natin, kundi naging sunod-sunuran na lang po si Lord sa atin. Amen? Hindi po natin babaguhin ang Diyos sa ating prayer. Amen? But rather, ang Diyos po ang magbabago sa atin sa pamamagitan natin ng prayer. At ang purpose nga natin sa ating panalangin ay malaman at gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya kung gusto natin na mabago tayo o mabago ang isang tao, iluhod natin sa Panginoon at tayo ay manalangin. Amen? Because that's how powerful prayer is. Amen? Nalala ko nga, na-post ko dati like 5 years or 6 years ago sa Facebook. Never underestimate the power of prayer. Amen? Huwag nating mamaliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Amen? Lalo na kung ang pinapanalangin natin ay ang will or kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Hindi ko makakalimutan kasi no birthday sa lubong namin sa birthday ni mamay ko, kay mamay, shoutout sa'yo. Kasi sinalubong namin yung birthday niya ng madaling araw natin sa Philippines, mga 12:10, gano'n. So, pero sa Amerika, 23 pa lang nila yun. Nasa Manila kasi kami yun. Tapos, kinatahan namin si mamay ko ng happy birthday. Tapos, tinulong namin siya kung ano yung prayer request niya. And then, kami, nung time na yun kasi ako, nasa Manila ako para sa aking USB sa application at si Paul nasa Manila din siya para sa application niya sa abroad, sa Saudi. So, hiniling namin kay mamay ko na manalangin siya kasi
The following day, mangyayari yung sabay na interview namin ni Paul. Kaya ang sabi namin, Mother, ipag-pray nyo na nawa, mag-grant yung visa ko. Tapos si Paul, pumasa siya sa interview. So, si mamay ko ang nag-lead ng prayer ng family namin nung birthday niya. Kasi naniniwala talaga ako kapag ka-birthday natin, mag-pray tayo kasi binibigyan tayo ni Lord. Kaya nga, di ba, pag birthday natin, pwede rin tayo mag-wish. Di ba? Naniniwala talaga ako na sa birthday natin, meron tayong ganong special gift na mag-wish. Pero ang time ko kasi hindi wish, kundi mag-pray kay Lord. Kasi napaka-importante na kay Lord tayo hihingi ng wish. Amen. Hindi sa tao or sa mga ibang elemento, kundi sa Diyos mismo. Kasi kung ang Diyos ay mabait, maibigin at kaya nang magbigay ng kalooban niya para sa atin, naniniwala ko na even in our special days, sa mga birthday, anniversary, kung mag-pray tayo, meron talagang power yun. Amen? So, at saka sabi nga ni Sister Lucy, when we pray, it has to be specific. Amen? Kasi kapag specific yung prayer, makikita mo kung sinagot siya. Amen? Kasi kung general siya, baka tapos na yung buhay mo, hindi mo pa alam kung nasagot siya. Kasi hindi siya makikita. Kasi ganun yung point. Kapag specific siya. So, nung gabi po na yun, na birthday sa lubong namin sa birthday ni mamay ko, siya nga po yung nag-pray. At nangyayari po si mamay ko kasi, of course, pinag-pray niya yung family namin. At naniniwala talaga ako na iba ang prayer ng nanay. Amen? Iba ang prayer ng magulang, lalo na sa anak niya. Kasi, ang prayer ng magulang ay selfless. Hindi na yung patungkol sa kanya, kundi patungkol na sa mga mahal niya sa buhay, lalo na sa anak niya. Kaya may nabasa kasi akong book dati, sabi niya, the powerful prayer of a mother. Amen? Of course, yun din sa tatay. Bakit? Kasi nga ang mga prayer ng magulang, lalo na ang nanay, ay very selfless. Hindi na siya patungkol sa kanila, kundi patungkol sa mga anak nila. So, yun nga, pinapray ni mamay ko na, sabi niya si Oviedo, ganyan, pumasa siya sa business interview niya. Tapos si Paul, pumasa siya sa interview. Sinambit niya talaga yun. So, sino ko na kay Lord? And during the interview, kinakabahan ko talaga ako. Bakit kanyo? Dahil yung 4 na nasa harapan ko sa pila, puro denied yung visa nila. Kaya nung ako na yung humawak sa interview, kinabahan talaga ako, literally. Kasi nabanggit nung coaching ko, si Ma'am Mel, na mayroon daw talaga mga consul na wala silang ginagawa, kundi deny lang yung visa. Kasi nga may quota nga yung pinapapunta ng US. So nung ako talaga kimahan po ako, but praise God, sinuko ko na kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, kung hindi man ko ma-approve, hindi ma-apektuhan nito yung faith ko sa iyo. Amen? Ma-approve man or hindi, it doesn't matter. Sabi ko kay Lord, Lord, alam mo na kung ano ang mangyayari. In fact, alam mo na kung madidinay ito at hindi ka na magugula. So kung ano na lang mo kalooban mo, I will be that. Amen? Amen. So, then, nung in-interview ako mga ilang question, tapos sabi niya, okay, your visa is granted, gano'n. Nakahinga ako, tapos nakita ko, wow, nasagot ni Lord yung prayer ni mamay ko. Amen? Tapos nung pagbalik ko ng hotel, si Paul naman sinabi niya sa GC na, praise God, pasado siya sa interview at A yung kanyang grade. Amen? Parapahan natin si Lord. Kaya sabi ko sa inyo, naniniwala ako na ginarap yun ni Lord kasi in the first place, yun din naman ang will niya. Amen na ayon din naman yun sa kalooban niya. Amen. Kasi pwede naman nang i-deny yung mga application namin or yung mga interview natin kasi baka ayaw niya na pumunta kami doon sa mga bansang yun. Amen. So that's also possible. Praise God. And basahin po natin ito, before prayer changes others, it first changes us. So muli, bago daw tayo mababago or ang ibang tao ay mabago ng panalangin, ang unang binabago ng ating mga prayers or panalangin ay sino daw po? Tayo mismo. Praise God. So ulitin ko lang po, ano yung mga advantages or power of prayer? Number 1, ano po? It is paraan natin para kausapin ng Diyos. Amen. Number 2, paraan din yun ng Diyos para kausapin tayo. Amen. Number 3, ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng strength. And finally, ina-align niya yung will natin sa will ni Lord. Amen. Praise God. So now,
I will give you a model on how to pray. Amen? So, ang ating acronym para dito ay, walang iba of course, kundi pray. P-R-A-Y. Ayan. At ang magiging model po natin ay of course yung the Lord's Prayer na matatagpuan sa Matthew chapter 6. Amen. Verse 10 to 13. Amen. Question. Sino na po ang nakakaalam ng ibig sabihin ng pray? Na-encounter niyo na po ba ito? Okay. P. Ano po ang ibig sabihin ng P? Ano po? Praise. Praise, tama po? Praise or purihin ang Diyos. Tama. Praise po yung ibig sabihin ng P. Again, this is just a guide or gabay natin kung ano ang nilalaman ng ating mga panalangin. Amen? But again, ang prayer natin, sabi ko kahit one sentence yan, one phrase yan, basta kinakausap mo si Lord, prayer yan. Pero, kung gusto mo na magkaroon ng buod or buong panalangin, ito yung mga nilalaman niya na si Jesus mismo ang nagsabi. Amen? So, number 1 ay praise. Praise for who God is. Amen? Praise for what God has done to us. Amen? Kaya nga po, ang opening part ng the Lord's Prayer is, Our Father, who art in heaven, holy is your name. Holy is your mighty name. Holy are you, Lord. Great is your name. So, let's start now our prayer with praising the Lord. Amen. Malinaw po that kung gusto natin kausapin si Lord, sabihin natin, purihin natin siya kung gaano siya kabuti, kung gaano siya katapat, ka-faithful sa ating mga buhay. Let's praise Him, give Him the honor, the glory sa ating prayer. Amen po? Ano ulit ang ibig sabihin ng P? Praise. Okay. So, at least alam na natin kung paano simulan ang prayer. Amen. And again, this is just a guide, a model, at hindi ko po sinasabi na dapat lahat ng prayer natin ay ganito. Amen. It's just that at least nagkakaroon tayo ng idea kung ano ba yung mga dapat natin masambit sa ating panalangin. Amen. Praise God. Next, letter R. Ano po ang ibig sabihin ng R sa pray? Ano po, naririnig ko na po. Kung nakita niyo po sa Google. Ang letter R na ibig sabihin po ay repent. Repent, ibig sabihin, magsisi sa ating mga kasalanan. Humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at nagagawang pagkakamali sa Diyos. Amen? Ano ulit yung P? Praise. Ano yung R? Repent. Okay, kaya sabi ni Jesus sa prayer niya, Father, forgive our sins, our debts, as we forgive those who trespass against us or our debtors. Amen? So, kaya makikita natin sa model or sa prayer ni Jesus, kasama po doon ang paghingi ng tawad, paghingi ng paumanhin sa ating mga nagagawang kasalanan. Amen? Dahil kailangan po talaga natin na pagsisihan yung mga nagagawa po natin pagkakamali. Amen? Kasi the more na humingi po tayo ng kapatawaran, ng cleansing, the more na tayo po ay nababago. Amen? Amen, nababago. Kasi nasabi ko sa inyo, hindi natin ma-expect na magbabago yung tao kung siya mismo, hindi niya nakikita na kasalanan yung ginagawa niya. Amen? So, bali kung pinapakita sa kanya ng Diyos na kasalanan yun, dahil sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos, naihingi niya tuloy ito ng kapatawaran sa Diyos. Amen? Okay, so ano ulit ang ibig sabihin ng P? Praise. Purihin ang Diyos. R? Repent. Or humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Next, letter A na part ng prayer. Ano po ito? And I believe this is our favorite part of the prayer. Ito ang pinaka-paborito natin. Ano po yan? Ask. Diyan na po natin sasabihin yung mga needs natin. Yung mga specific prayer requests, specific petition or gusto nating
ipanalangin sa Diyos. Amen? So, A is ask. Ask for the needs not of yours alone, kundi pati rin sa needs ng iba. For others' needs and for your personal needs. Ayan. Ano po ang example ni Jesus na paghingi doon sa kanyang Lord's Prayer? Yung, give us this day our daily bread. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. So nakita niyo po ba ang sabi niya, daily bread? In other words, yung pangangailangan lang natin for a day. Amen. Sometimes kasi yung paghingi natin pang hanggang 10 years na. Diba? Yung masyado na tayong yung kung mag-pray ka naman, grabe naman hanggang pang 10 years yung hinihingi mo. Pwede ba yung kailangan mo lang muna ngayon? Diba? Kung ano talaga yung pinakaalam ni Lord din na priority na, especially yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Amen. Of course, hindi ko po sinasabi na huwag natin ihingi ng panalangin yung mga future kasi pwedeng-pwede po yun. Amen. Pero ang sinasabi kasi ni Lord to daily bread. Amen. Yung kailangan natin ngayong araw, ngayong hinaharap. Bakit kanyo? Kasi para bukas mag-pray ka ulit. Amen. Kasi pag nag-pray ka na yung prayer mo, good for 10 years. Hindi ko na mag-pray. Uy, nakapag-pray na ako good for 10 years na yun. After 10 years na ako ulit mag-pray. Ganun po ba tayo? Ang sinasabi po dito, gusto ni Lord, lagi natin siyang pinapanalanginan as our great provider. Amen? Na siya ang daily na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Amen? At ang pinaka-gusto ko dito yung part na lead us not into temptation. Part pala yun ng us. Amen. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Grabe no, part pala dapat ng paghingi natin sa Diyos na ilayo niya tayo sa mga temptation na gawa ng mga kalaban. Amen. At ilayo niya tayo sa mga kapahamakan na dulot ng kalaban sa mundong ito. Amen. Kasi alam niyo naman na ang mga kalaban na yan, as much as possible, gusto nila, ilayo tayo sa Diyos. Amen? As much as possible, gusto nila, bawiin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Gusto ng kalaban na yan, tayo ay huwag magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya ang temptation talaga ay nariyan yan habang tayo ay nabubuhay. Amen? Kasi sila po ay nandito at hindi natin talaga maiiwasan ang mga yan, not unless tayo po ay prayerful o babad na babad, punong-puno ng panalangin. Amen! And finally, last, ano po yung Y? But before that, ano ulit yung P? Praise. Yung R? Yung A? And finally, letter Y, ito na po yung, yung your will be done. Yung ang kagustuhan na ng Diyos ang masunod. Ang term po natin dyan ay yield. Amen? Ang ibig sabihin ng yield ay surrender. Amen? Ang ibig sabihin ng yield ay surrender or pagsuko or pag-submit. Amen? Kasi later, meron din tayong acronym na ACTS. At ang S doon ay surrender. Okay? So, for this term na pray, ang Y po, ibig sabihin yan ay yield. Ibig sabihin, surrender, submit. Kaya sabi po dito, yield or submit your will to God's will. Submit your agenda to God's agenda for you. Amen? Question, anong part ng prayer ni Jesus yung yield or submit? Yung sabi ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. For thine is thy kingdom, and the power and the glory are yours forever and ever. Amen. Ang sinasabi po ni Jesus dito, kung ano ang kalooban mo sa kalangitan or sa langit, ay nawa yun din ang maghari sa lupa. Amen? Kaya ang prayer natin dapat sa lupa pa lang ay para na tayo nasa langit dahil ang kalooban ng Diyos sa lupa, gaya ng kalooban niya sa langit, ang nasusunod o nangyayari. Amen. Praise God. So, submit or yield. Ano ulit yung P? Praise. Yung R? Repent. Yung A? Yung Y? Amen. So, meron na po ba tayong idea kung ano ba dapat ang nilalaman ng mga prayer natin? Amen. So, at least meron na po tayong guide o model.
Christian. Alam mo po noon, nung law student po ako, hindi po ako makakatulog kung hindi ko po kasabitin yung the Lord's Prayer. Amen, yung Our Father in Heaven, yung sinabi ko po kanina. It's just that yung prayer po na yun, it gives me peace. Amen. Pag pinapanalangin ko na po yung Our Father in the Lord's Prayer, in a way, para may submit ko na yung buhay ko sa Kanya at makakatulog na ako ng mahimbing. Kasi alam ko na siya na ang bahala. Amen. Kung gigising man ako kinabukasan or hindi na. Amen. Amen. Ewan ko sa inyo kung pinipray nyo po yun kasi ako talaga, lagi ko po sinisimulan yung personal prayer ko with yung Our Father in Heaven. Amen. Praise God. In fact, si Jesus na nga ang nagsabi na, this is how you pray. Amen. Pero ang punto po natin, hindi po dapat natin ito memoryado. Amen. Ang punto po natin, habang sinasabi mo yun, yun din talaga yung gusto mong sabihin. At galing yun sa puso mo. At nauunawaan mo siya. Amen. So, basta sabihin nga natin yung Our Father. Okay, Lord's Prayer. Okay. Our Father in heaven, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us from our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us from the test, but deliver us from evil. Amen. Ngayon po ba na-appreciate natin yung the Lord's Prayer kasi naintindihan na po natin yun. Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. So, ito naman po yung another tawag dito, acronym natin para maging basis natin sa nilalaman ng prayer. Yung acts. Okay, halos pareho lang yun sa pray. Ano yung A? Ano po yung A sa acts? Adoration. Para po siyang praise. Amen? Kasi ang adoration, ang praise, pagpuri sa Diyos. Praise God for all that He is. So, lagi siyang simula sa pagpuri sa Diyos. Amen? Ano po yung C? Kapareho niya po yung repent. Amen? Confession. Confess your sins and ask to be forgiven or mapatawad sa ating mga kasalanan. Pareho niya po yung repent. Amen? Yung T, ano po ito? Thanksgiving. Ayan, magpasalamat po tayo sa Diyos. Amen? Thank God for everything He has done, is doing, and will be doing in your life. Amen? And finally, yung supplication, sabi po dito, submit. Ito na po yung aming paghingi. Ang counterpart niya po yan kanina ay ano po? Yung ask. Amen? Sa pray, yung ask. Kaso dapat sabi ko yung S na to, meron din siyang isa pang S. Ano yun? Yung submit. Amen? O yung yield. So, if you would like to use this pattern, it's the same. Basta nagdagan po natin yung isa pang S. Supplication kasi is yung present your request to God or yung sasabihin nyo na yung gusto nyo para kay Lord. Pero dapat yung pag-submit, pag-supply na yon o yung panalangin na yon, kailangan may kasama pong submission o yung yield. Amen? Ulitin natin ano yung P. Kung na agad nakalimutan nyo agad kayo na lang. Ano yung P? Praise. Yung R? Repent. Ano ulit yung R? Repent. Yung A? Ask. Yung Y? Okay, sa acts naman, ano yung A? Yung C? Yung T? And yung S? Supplication and submission. Ayan, I hope malinaw po yung pray at yung acts na guide natin sa ating panalangin. Malinaw po? Okay, ngayon naman po, dahil alam na po natin yung nilalaman ng panalangin natin, gagamitin naman natin itong model ng kamay natin kung sino at ano yung mga ipag-pray natin. Amen? I'm very sure lahat po tayo aware dito. Sinasabi ko lang po ito as a review at paging part na siya ng ating lifestyle. Amen? Okay, ganito niyo po yung kamay niyo. Yung parang nag-pray po kayo ng amen. Ayan. Okay. Okay, ganito niyo po yung kamay niyo. Ano po yung pinakamalapit sa puso natin? Yung thumb. Amen. Di ba pag dikit yung dalawang kamay natin, ang nakatapat sa puso natin ay yung thumb.
So, sino po itong nasa tab natin na part ng ating ipapanalangin? Doon sa part na ask or supplication. Sino po ito? Sino po ito? Yung mga malalapit po sa buhay natin. Amen? Our family, our loved ones, our friends. So, ito po, hindi po tayo kasama dito. Hindi po tayo kasama dito. Kasi ito po tayo po yung last. Yung pinakamalayo sa puso natin. Okay, so, ang uunahin natin ipag-pray ay others. Others, specifically yung mga mahal natin sa buhay. Yung nanay natin, yung tatay natin, mga kapatid natin, tito natin, uncle, pinsan, kapitbahay, at katrabaho, ibang tao. Amen! Praise God. So, ano yung tam? Sino yung mga yon? Family and friends. Okay, pangalawa ito. Index finger. Ano ba ang ginagawa nito? Nagtuturo. Okay, so sino ang ipag-pray natin na pangalawa after ng mga family and friends? Yung mga nagtuturo, especially our spiritual leaders and our teachers sa ating church. Amen? Kasi po, sila po ang ginagamit ni Lord para tayo turuan at kausapin. Amen? So, we have to praise, ano yung sa mga ibig sabihin ng index, nagtuturo. Amen? Specifically sa ating spiritual life, spiritual journey. Amen. Okay, balik ulit mo kamay nyo ng ganito. Ano po ang tawag natin dito sa pinakamatangkad? Middle finger. Siya po ba yung pinakamataas? Amen. So, sino itong mga nasa gitna na pinakamataas? Amen. Sila po ang ating mga government officials, ang mga authority, ang mga nakaupo sa mga posisyon para po pangunahan ang ating mga bansa, ang ating probinsya, ang ating bayan. Sila po ang mga na-appoint or naitalaga na mangalaga sa ating mga tao, amen, specifically sa paghawak ng ating mga taxes na binabayaran sa gobyerno. Amen. So, sino po ito? Government authority. So, leaders din yan, pero sa outside world na. Amen. Kasi ito po yung mga leaders natin sa church. Amen. Pero ito yung leaders natin, the president, the senators, specifically, election na naman po ngayong May. So we have to pray na nawa italaga ni Lord yung kalooban niyang masunod sa mga mananalong mayor, governor, senator, congressman. Amen. At kung sino-sino pa barangay official at sino pang mga itatalaga niya sa mga public position. Amen. Okay, so ano naman ang tawag natin doon sa pang-apat? Ring finger. Ito daw po ang tinatawag ng mahina. Amen, na part ng kamay natin. Kasi sometimes, hindi natin ito maitaas na siya lang. Kaya nyo ba? Naitaas yung ring finger na siya na nilakatas. Hindi ko kaya. Unless yung hold ko yung iba, pero kung may iwan siya. Okay, pagpilitan natin itong ring finger kasi ang pinakamahina. So, sino po ang mga papasok po sa ring finger po natin? Ang mga may sakit. Amen? Ang may mga karamdaman. Ang mga mahihina. Amen? That's why sa ating prayer, we always have to pray for the sick. Amen? For the weak. Especially those who are suffering physically and spiritually din also. Kaya, sino po ulit ang nasa ring finger? Ang mga may sakit. And lastly, yung pinakamalayo sa ating puso at pinakamaliit, sino daw po yan? Tayo. So last is yourself. Sabi no, parang nobel na yata yung prayer natin bago tayo makaabot sa sarili nating prayer request. Amen. Amen. So, tatapan natin para maalala natin sino sa Tam? Family and friends. Amen. Sino yung index? Yung leaders and teachers, especially sa church. Next, middle. Next, ring finger. And last, the last finger natin ay tayo, yung sarili natin. Okay, malinaw po. Ano ulit yung T? Yung R? Yung A? Yung Y? Amen. Okay, let's go to Acts. Ano yung A sa Acts?
Adoration. Yung C? Yung T? And then, yung S? Supplication and submission. Amen. Palapapan natin natin Panginoon. Okay. Malapit na po tayo matapos. Sabi po dito, ang word daw na pray ay binanggit sa Bible ng 370 times. Amen? Yung word na do not fear, ilang beses yung nabanggit? 365. Pero ang pray 373, so mas madami po siya. Amen? The word pray ay matatagpuan natin sa Biblia ng 370 na beses sa iba't ibang verses. And if a word shows up ng madalas sa Biblia, we should pay attention because obviously God is emphasizing that point na tayo ay dapat lagi manalangin. Amen? Because ang panalangin ay mahalaga sa Diyos. Prayer is significant to God. For that is how we develop a closer relationship with our Heavenly Father. Amen? Ulitin ko po, mahalaga daw po ang panalangin sa Diyos dahil yun ang paraan para maging close tayo sa Kanya. Totoo po ba yun? May tanong ako sa inyo, yung mga kaibigan niyo po ba na close ninyo, yun po ba yung lagi niyong kausap? Yes or no? Madalas, di ba, yung mga nagiging close natin, yung lagi natin napagsasabihan ng mga pagsubok o problema natin. Amen? Question, pag hindi ba natin yan nakakausap, nagiging close ba natin siya? O di ba hindi? So, ganun din sa ating Panginoon. Para mas maging close tayo sa Kanya, palagi natin siyang kausapin, tanungin, at hingian ng wisdom o ng kasagutan sa ating mga tanong. Amen? Because our Lord is not pipe. Amen? Hindi po siya deaf mute or pipe. Siya po ay nagsasalita at makakapagbigay po siya sa atin ng sagot or makakausap po natin siya. Makikipag-usap po siya sa atin sa pamamagitan ng prayer. Amen? Kaya we will have a series sa mga susunod na weeks about hearing God's voice dahil titignan natin kung paano magsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng prayer sa mga next na topic natin. Amen? Amen. Next point. Of course, mahihirapan kasi tayo manalangin kung wala po tayong tinatawag na regular quiet time. Amen. Although sabi ko kanina, okay at maganda na yung prayer kahit na busy ka o may ginagawa ka. Pero, sa mundong ito na napaka-busy natin sa internet, sa social media, napakahirap na po maghanap ng quiet time. Amen. Sa mundong ito na ang daming distraction, ang daming kumukuha ng ating attention, nagagawa pa ko ba natin bigyan ng kahit ilang minuto na kausapin ng Diyos? Yung talagang wala tayong gagawin, kundi kakausapin lang siya. Amen. Yun yung punto ko dito, at hindi yung parang nasa biyahe ka o naglalakad ka. Okay lang yun din, for as long as the intention really is to be quiet, be still, and talk to Him, and listen to His voice. Amen? Kailangan po natin yun. Kaya alam niyo po, sabi nila, ang mga tao noong panahon, sila yung mas kinakausap ni Lord. Or sila yung mas creative. Bakit? Dahil ang daming time na sila ay hindi busy at walang ginagawa. Amen? Tama naman, di ba? Noon wala pa namang internet, Facebook, social media. Di ba paghapon parang wala na tayong magawa? After natin mag-lunch, di ba? Parang may patutulogin na kami ni Mamay ko. Siyempre kami ayaw namin matulog kasi gusto namin maglaro. Di ba? Pero we have many still quiet time to talk to God. And in this time, this era na tayo po ay napaka-busy at napaka-accessible na po ang lahat, ang challenge po sa atin ay magkaroon ng regular quiet time with the Lord. Amen. Bakit po? Dahil si Jesus po mismo, minodelo niya, ipinakita niya na ganun ang ginawa niya. Dahil ang isa nga sa mga purpose natin ay to become like Jesus. To become like Christ. Basahin po natin yung sabi sa Marcos chapter 1, verse 35. Sabay-sabay po tayo. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Jesus
no doubt knew that he had to be ahead of the crowds. So he rose earlier than anyone else and went out and found a quiet place where he could be alone with his heavenly Father. Amen. And Jesus demonstrates to us that prayer and quiet time is very important, that we have to intentionally make time for it. Amen po ba? Kailangan intentionally gagawa po tayo ng paraan para magkaroon ng one-on-one time with the Lord. Amen. Kayo po ba kapag may gusto kayong kausapin, nag-aalat po ba kayo ng intention or ng priority para makausap yung tao na yun? Amen. Amen. So I hope kung nagagawa po natin yun sa iba, sa loved ones natin, sa family natin, we hope that ginagawa rin natin yun sa ating Panginoong Diyos. Amen. So tanongin mo ngayon katabi mo, kapatid, anong oras normally yung regular quiet time mo? Madaling araw po ba? Or bago sumikat ang araw? Or bago ka matulog? Or tanghaling tapat? Alas 3 ng hapon? Anong oras kaya? Sabi niya, parang wala pa naman. Wala pa mag-isip ako pala mamayang gabi kung ano yung magiging regular quiet time. Wala, hindi ko talaga ginagawa. Amen. Okay. Sabi po ni Charles Spurgeon, one of the most popular pastor po, sabi niya, I would rather teach one man to pray than 10 men to preach. Amen. Sabi niya, mas gugustuhin ko pa na turuan ng isang tao na manalangin kaysa turuan ng 10 tao na magturo o mag-preach ng salita ng Diyos. Amen. That's why napakahalaga po talaga na tayo po ay matuto manalangin. Matutong manalangin. Amen. Bakit po? Basahin nga po natin ito. The truth is that churches need to grow in prayer just as individuals need to grow in prayer. Amen? Kaya praise God talaga dahil sa church meron po tayo mga prayer rally, prayer night. Sabi po dito, churches needs to grow in prayer. Kailangan ding mag-grow spiritually ng sambahay-sambahan ng congregation through prayer. Because, sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin, when individuals grow in their own prayer life, they become more dedicated, more committed in serving the Lord. Amen. Totoo po ba yan? Na kapag ang isang tao ay nagiging madalangin, madasalin or laging nananalangin, the more na mas na-dedicate niya yung service niya and commitment niya sa ating Panginoong Diyos. Amen! Kasi totoo naman yun, iko-convict tayo talaga ni Lord na mag-serve sa Kanya kapag nananalangin tayo sa Kanya. Amen! Dahil nga, we are created to glorify God. Amen! We are created for God's glory. Next, prayer provides the means through which the Holy Spirit can lead us and direct us. Amen? Ang panalangin daw ang paraan para ang Espiritu Santo o ang Espiritu ng Diyos ay ililid niya tayo, i-direct niya tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? And don't worry, because next Sunday, we are going to talk about the Holy Spirit. Amen? And praise God, kasi narinig ko si Nanay Agnes, Sister Agnes, na naging message niya yun, yung about sa Holy Spirit, at doon ko talaga nakita na kino-confirm ni Lord that after prayer, we really have to talk about the power of the Holy Spirit and how He leads and directs us. Amen? Especially through our prayers. Amen? So next topic po natin next Sunday ay Holy Spirit. Ayan. So basahin po natin ito. How important it is to fall in love with the Bible and with prayer so that we fall in love with God. Amen. Kasi the more na mag-fall in love tayo sa panalangin, tayo din daw po ay magiging love sa Diyos. Amen. Next, basahin po natin. If we will take His word and mix it with prayer, there is no storm that we cannot overcome. Amen. Kasi madalas sa prayer natin sinasambit yung mga pangako niya. Amen. Sa prayer natin sinasambit yung mga promises niya na hindi niya tayo papabayaan. Nasasamahan niya tayo. Amen. And lastly,
Basahin po natin. If we fall in love with prayer, you cannot help but fall in love with God. Amen. I got this from the book Falling in Love with Prayer by Mike McIntosh. Isa po yun sa mga favorite prayer book ko na niregalo ni Auntie Esther. Thank you so much, Auntie. Ayan, next point po na nabasa ko doon, kinuha ko dito. Sabahin natin basahin. Once you fall in love with prayer, your prayer time will become the most important, the most productive, and surprisingly, the most enjoyable time of your day. Totoo po ba yun? Na kapag naingat tayo sa pag-pray kay Lord, nagiging ito na ang pinaka-excite natin na hinihintay na mangyari sa araw natin. Amen! Parang may ka-date ka, tapos meron tinatawag na bebe time. Di ba sigat na rin ko yun? Pag may bebe time na, kapag for example, nasa resort kami, no? Tapos matutulog kami sa, ay, bebe time na may, meron silang time na kakamausap sila na Beverly. Ay, ito pala sa Beverly. Ano tawag nila doon, bebe time. So, ano kasi kayo nag-uusap, Beverly? Sana ako may bebe time. So, di ba kapag gano'n na meron kang kabebe time, meron ka ba, for one, kabebe time, wala na siyang super. Kaya ang sa punto dito, kapag ka, pinaprioritize mo yung bebe time mo with the Lord, nagiging excited ka na mangyari yon. Kasi nag-look forward mo na makausap siya. Amen. So I hope na i-relate niyo yan sa mga time na na-excite kayo or kinikilig kayo o may kinakausap kayo na naawa kay Lord ganun din for tayo. Amen. Na-excite po ba kayo kausapin si Lord? Wala kayo pakialam sa kanya. Alam naman niya na lahat. Amen. Alam mo po kahit God is all-knowing, gusto niya pa rin po na kinakausap natin siya. Because God is a jealous God. Amen? God is a jealous God. Mainitin siya kapag iba ang nagiging focus or priority natin. So gusto niya siya rin yung pinaprioritize natin. Amen? Next point, there is nothing in this world to compare with the joy that comes from falling in love with prayer. Amen? And lastly, sabay-sabay po natin basahin. Therefore, I urge you to begin today to make prayer your quiet time, your daily devotion, your Bible study to be the top priority of your life. Amen po ba? Ulit ko pong sabihin, basahin ko po yan. Therefore, I urge you, ito po yung challenge. Nasimulan na natin ngayon, na gawin natin ang ating prayer time, quiet time, devotion time, Bible study time na maging priority sa buhay natin. Amen po? Amen. So, again, ATC, let's pray without ceasing. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.